Nagbabalik nga naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Mukhang tapos na nga ang laban para kina Kuting at Liz Atanas. Matapos ang matagal na paglilitis, inilabas na ng korte ang mga pangunahing saksi laban sa kanila. Ayon sa mga testimonya, may matibay na ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa mga kasong isinampa. Hindi na rin sila bibigyan ng pagkakataong makalaya pa. Ang mga nasabing saksi ay may direktang kaalaman sa mga naganap na insidente. Matindi ang naging paghaharap sa korte, ngunit sa uli nanaig ang katotohanan. Maraming sumabaybay sa kaso dahil sa bigat ng mga paratang. Marami rin ang natuwa sa naging desisyon, lalo na ang mga biktima. Sinasabing ito na ang magiging katapusan para sa kanilang operasyon. Wala nang lusot ang dalawang akusado sa inilabas na ebidensya sa kabila ng kanilang mga pagtatangka. Nabigo silang mapawalang sala. Malinaw na ang pangyayari at wala nang puwang para sa kasinungalingan. Handa na ang hustisya na bigyan sila ng nararapat na parusa. Isang aral ito na walang lihim ang hindi nabubunyag. Ang batas ay hindi natutulog at darating ang panahon na mananagot ang may sala. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapansin na talagang maraming ang natuwa na ating mga kababayan. Dahil nang sa ganoon ay talagang nabibigyan na ng hustisya ang mga nawalan ng buhay at mga talagang nawala dahil sa pamumuno ni Kuting at Liz Atanas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Jutang Jenny, sama-sama pala silang magkakapit-bisig para lingkisin ang Pilipino. So ikaw, Dilawan, when I say Dilawan na supporters, at ako, Pulahan na supporters, na nagbabanggaan tayo at the end of the election, nga bells, nga ang beauty natin. Bakit? Kasi sila yung nakaupo sa gobyerno na umasa tayo na tayo ay bibigyan ng kaalwanan sa buhay. Pero tignan mo sila. I'll tell you something. Nakikita nyo ba yung mga taong gobyerno? Yung iba hindi nyo alam behind the scenes. Bumibili sila ng mga magagarang damit. Magkano ang presyo ng mga suot ng mga barong na yan? Okay. Range from what? 20,000 up? 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 sa isang suotan lamang. See, saan kinukuha ng mga taong gobyerno yan? Definitely sa kaban ng bayan. Can you believe that? Ang isang, kung ako politiko, mga palangga, instead nagagastos ako sa 100,000 na isang barong o whatever, ano man suot ko, 100,000, ilang Pilipino ang kakain yan? Kung ako ang politiko, I have that budget, mga palangga. Isipin ko na lang, isang suotan ko lang to 100,000, Jotang Jenny na. Ang gagawin ko, ibibili ko na lang ng pagkain, di ba? Lalagay ko sa kotse ko, sa sasakyan ko, kung may mga bodyguards ako dyan, whatever, lahat ng makita mo dyan, kapalit ng isang barong na 100,000, give it to the people. Yun ang gagawin ko. At ilan ang politiko sa Pilipinas kung nagsumusuot sila ng 100, worth 100,000 na barong? Okay? O 100,000 outfit. Iba nga, million pa ang outfit eh. Sa totoo lang. They're showing off. Chanel, LV ba? Lahat yan. They're wearing more than 1 million in just one event. Bakit ko alam yan? Nakita ko sila eh. Nakita ko sa inauguration. Ikaw kasi salbe eh. Sabi ko magpapakyot lang ako. Pero it's good. Sabi ko magpapakyot lang ako while waiting, while waiting for someone. But anyway, nakakalungkot kasi nakita ko nung nasa Pilipinas ako, umuwi ako noong July na I don't think, hindi lang ako nagsalita dahil pinibigyan ko ng chance yung mga tao. Sabi ko, I don't think na babangon muli ang Pilipinas kung ganitong klaseng sipsipan. Kadikit ni senador, kanigit ni ganito. Alam niyo ako, ang dami mga politikong may picture ako. Pero hindi ko sila lahat pinost. For some reason. Ano yung reason na yon? Dahil inisip ko,
Pag gumawa sila ng kabulastugan, katulad ni Remulla, may picture kami yan. Magkapatid, may picture kami yan. Hindi ko pinost. Ayoko kasi madamay eh. Ayoko mag-engage sa mga tao na, although ngayon wala pa, but later on, pwede kang madamay sa kabulastugan nila. Pero you can't help it, mga palangga. You really can't help it. Di ba? Di sinasagot ni Remulla yung akusasyon ni Bantag na siya ay nagmi-Mary Jane. Hindi niya sinasagot na nagpapalabas siya ng preso. What the heck? Yun. Tapos kung umarte-arte sa harapan, di ba? Alam niyo kung bakit kawawa ang Pilipino? Hindi ko alam kung paano natin ibangon muli. Kasi halos lahat, ini-enjoy nila yung perks ng pagiging politiko. What are the perks, mga palangga? Travel, representation, kurakot, and everything. Do you think babangon ng Pilipinas kung mula sa taas hanggang sa baba, hanggang sa kasulok-sulukan, jutang na lahat showing off? Show off ba? Show off. Pasensya na sa dila ni Inday. Kasi minsan matigas talaga ang dila ni Inday, lalo na pag matitigas ang ulo ng mga ano na to, ng mga politiko na to. Ito kasi nag-comment kasi kakainis. Dapat napakit lang si Lola. Ngayon, mga palangga, marami tayong mga kaibigan sa politika, pero walang pakialam sa mga jotang ng mga salot na mga naging kaibigan na, you know, gumagawa ng katarantaduhan, di ba? Ako kasi, mga palangga, pag ako nakipagkaibigan, I'm not the type of person na kakaibiganin ko kasi politiko to. Kakaibiganin ko kasi mayaman to. Kasi never ako nanghingi sa kaibigan ko. Let's talk about friendship na lang. Mamaya na yung boljak. Pero boboljakin na rin natin ang mga dapat boljakin. Eto ha, ano ko to sa technique ko sa inyo, at huwag nyo itong gawin. Pag nakipagkaibigan kayo sa tao, huwag kayo manghihingi. Di ba kunyari, may nakita ka sa kaibigan mo, wag mong, ay akin na lang yan. Ay dapat may ganon ka din, or hiramin mo. Ang ganda-ganda naman ng sunglasses mo, pwede bang hiramin ko, tas later hindi mo na isusoli, mga ganon, di ba? Tapos, oy pahiram naman ng damit mo, oy pahiram naman ng ganito mo, oy pahiram naman ng bag mo. I'm not that kind of friend, mga palangga, kasi nahiya ako, di ba? Nahiya ako sa mga ganyan-ganyan drama, kasi kaya ko naman magtrabaho at after high school, nagtrabaho na ako. Di ba sinabi ko nga sa inyo, sabi ko hindi ako nakakain ng hamburger. Pag piyesta, pag ano lang yata, pag full moon lang yata ako nakakain ng hamburger. So sabi ko, after high school, pag ako nag-work, yung mga binibigay na mga ano yan, coupon na yan, mga coupon ba? 'Di ba? Diyan sa Pilipinas nagbibigay ng coupon 39.29. Sabi ko one day lalafangin ko lahat yan. I work so hard na hindi ako nagnakaw sa pera ng bayan. Ngayon, marami kasi mga eksenang ganap na sumasakay sa aking alindog. Nakala naman nila, papatulan ko sila. Parang ahas lang. Parang mga ahas lang ang mga hitad. Anyway, pero sa totoo lang, kahit na tayo dumidila-dila dito, nalulungkot lang ako sa mga nangyayaring sa ating bayan. Teka lang, ay, ba't ganyan? Ba't bumaliktad si ano, yung aking, ayan. Kasi may babasahin sana ako eh. Ayan, paano ba yan? Ay, show my love. What the heck? Oh, ayan. Sorry, hindi ko mabasa yung ano, nag-starry night. Okay. So, mahirap. Ito, basahin natin ito. Maganda tong comment. Kay Ma'am Leticia Scarp Jorge, parang German hindi, kahit ako mahirap, hindi ako nanghingi sa mga kaibigan ko during, ba't yung isa nagre-reconnect ang hitad? Dyan sa whatever. Hindi ko mabasa. Oo, totoo. Kasi, ang problema sa atin, balik tayo sa mga politiko, nakikita ko, natatawa na nga lang ako eh. Okay? Natatawa na nga lang ako, ang kapal na mga mukha. Na nakikita mo, mag-asawa, nakaupo sa gobyerno lahat. Wala akong problema, okay? Kung ang mag-asawa, nakaupo. Kung ang magkapatid, nakaupo. O inupo o pinosisyon. As long as gumagawa ng tama para sa bayan. Kung pwede nga lahat ng magkakamag-anak na matitino para ibangon lahat ang Pilipinas, why not? Para sa akin. Pero kung yung iuupo ninyo, BBM, kung recycled, nakawata ng bayan,
hindi babangon ang Pilipinas. Kung ang upunin nyo, katulad ni Katapang, may part 2 tayo dyan. Okay? Kay Katapang na nagpo-procure ng mga gadgets for Bucor na hindi dumaan sa proper bidding, hindi tayo babangon muli. Mr. President, kung ang iupo ninyo, katulad si Boying na hindi nyo yan binoboljak sa kabila ng pagkasangkot ng anak niya sa Mary Jane at mismo siya, sinabi ni Bantag ay iba pala, Mary Jane Palmer, gumaganon, di ba? Sumusuyop, mga giatay. Kung hindi nyo papansinin yan at didedmahin nyo yung bayan, 31 million, okay? Not only 31 million, you know what? Ula, dilaw ka man. 100 million, 110 million nakatauhan. O, pera yung minor, sige. How many percent of minors? I don't know. 100 million na lang for the heck. Dapat tayo ay magnangabels. Dapat tayo ay magsalita. Hindi porket suportado natin si BBM, hindi porket itinaya mo ang buhay mo during the campaign, ay ititiko mo ang bibig mo. Hindi babangon muli ang Pilipinas kung ayaw sagutin ni Boying ang mga ibinato sa kanya o pinukol sa kanya na siya ay nagpapalabas ng high-profile inmates. Hindi niya sasagutin na siya daw ay sumisinghot ng Mary Jane. At hindi, dapat talaga suspende yan. Kasi, sabi ng mga syonghabels, na mga sarado ang juta, Marlica, yan. Akala mo naman, presidente ka ba? Tumakbo presidente. Kung nanalo lang ako ng 1 billion nung nakaraan dito sa sa Powerball, tumakbo na ako. Ay, hindi ba pala ako pwede tumakbo. Tatakbo ako. Presidente agad. Hindi ako manghingi ng donation para walang utang na loob. Yung mga nanonood, appoint ko kayo as long as you're qualified. Para walang utang na loob, I will get it from private sectors. Hindi dun sa mga, you know what, mga katulad, walang nepotism. Okay? Walang nepotism, okay? Yun ang gagawin ko. Kasi pag ganyan, puro mga kamag-anak, kaibigan, you know, unless na talaga itong kamag-anak ko, gagawa siya ng, ikaw, lagay kita dyan. Oras na mahuli kitang gumawa ka ng katarantaduhan, idadaling kita sa gitna ng gitna ng kagubatan, di ba? So, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Na ang NIPO, well, it sounds like necropolitics. Parang mga dilawan. Mga patay, binubuhay. NIPO, it's so bad sa atin. But ganun pa man, going back sa istorya, mga palangga, kung hindi pakikinggan ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo ang boses ng bayan at gagawin niya ang kanyang gusto na iupo ang mga inaanak lahat, mga kamag-anak. Lahat yan ang daming mga kamag-anak, di ko lang kayo na isa-isa I've met you there. Pero ang binigay ko sa inyong mga taong nanghinang tulong nga, yes, binigay ko sa kamag-anak ng First Family, yung mga taong in charge yan sa DSWD. Binigay ko sa kanila yung mga reklamo, hanggang ngayon wala. Diba? Yun ang malungkot. Kaya sabi ko, kahit magpa-cute ako dito, hindi talaga, this is my personality. At bakit tayo matatakot, mga palangga? Diba? Sabi ko nga, wala namang problema yung nepotism na yan. Kung lahat yung mga yan, maayos ang ginagawa sa bayan. Hindi. Pagkatapos yung umupo, wala na kayong ginawa, mag-travel. Pa-social dito, pa-social doon, pa-split, pa sa New York. At the expense of taxpayers. Babangon muli? Walang babangon. Walang babangon. Believe me, walang babangon. Kung i-appoint dyan, lahat magkakamag-anak. Tapos kasama kayo lahat sa travel. Ang mga media isinasama na for what? To cover up. I know. Ano yun? Believe me. Kasi wala na kayong dating sa social media. 'Di ba? Alam ko yan Oh, yung mga PR, kilala natin lahat yan Kapal ng mukha nyo, pa-split ka pa, Emerald. Diyan sa, na yan, Office of the Press Secretary. Pa-split ka pa. Yung kipay mo, hindi na nahiya.
para kayo sa Pilipino, hindi nyo nga maibangon si Nanay Rosita, matagal ko nang hinihingin tulong sa inyo, at marami kayong ginamit, France, marami kayong ginamit na mga tao, pina-interview nyo. Oh, hanggang ngayon iniwan nyo, may mga dumalapit sa akin eh. Darating ang panahon, ma-interview natin yung mga yon. Wala lang akong panahon eh. Busy kasi ako dito sa pakikipaglaban din sa buhay. Nakakalungkot kasi ang galing niya magnangabels. Babangon muli, sama-sama tayo, paiyak-iyak pa ako, putang ina. Ayop. Tapos pag may inilapit ka sa mga problema, nga. Kung ako nandyan sa opisina, kung ako dyan nagtatrabaho, which is hindi ko naman pinangarap magtrabaho sa gobyerno, kahit hindi under ng opisina ko, dahil ako ay isang may kapasidad to relay the message, kahit DSWD ako, ang problema ay DFA, they're just a phone call away. Sir, may problema ang OFW. Sir, may problema si ganitong barangay. Napakadali na trabahuin yan kung ang puso ninyo ay para sa serbisyong publiko. Pero hindi mangyayari ang pagbangon kung ningas kugon o pa-photo op lang kayo, bibigay kunyari ng 500,000 sa ganitong mga charity, pero ang nineknokin, billion. Okay, let's talk about the confidential fund later. Okay, with BBM and Inday Sara. Maganda yan, sa batas naman yan eh, but dapat yan gagawin sa tama. Okay, but we'll talk about that later. I'm not ready for that. Ay sabi ko, magpapakyot lang naman talaga ako dito. Pero wala, hindi tayo pwede magpakyot eh. Nakakalungkot na itong sarswela na nangyayari dito kay Boying, balik ako kay Boying, na pinababayaan ng Pangulo, hindi niya dinidinig. Nagfo-focus kayo kay Lapid. Pero yung CSPO4, Rolando, yung mall, tatay ni Doc, pinakita ko na dyan, tinag ko na kayo, DILG, PNP, Boying, lahat kayo dyan, na actual na tinegi yung tao, nasa kanyang pictures, andyan na rin sa investigador ng Lamitan. Oh, putol-putol yung isang telepono, dito tayo sa Boljakera. Ba? Wala kayong ginawa. Di ba sabi ko, i-email, gusto nyo i-email ko, pero meron na kayong kopya eh. I'm just, teasing you. But alam nyo na meron kayong kopya dyan pero tinago nyo na. But kung wala talaga kayong kopya nandyan sa Twitter ko, bakit kayo natututok lang kay Lapid? Bakit si Lapid lang ba ang biktima ng pang-aapi? Kasi may gusto kayong tumbukin dito? Yung mga ibang tinegi, bakit hindi nyo tutukan? Andyan na yung ebidensya. Wala kayong ginagawang investigasyon sa Lamitan. Bakit? Dahil kasabwat ba kayo? Kaibigan ba kayo ng government, ng Lamitan, ng LGU? Tapos anong sinasabi ng mga jutang ginina dito? Na ako ay may sinasabi na, dami mong sinasagasaan. Pag umuwi ka dito ng Pilipinas, gaganunin ka. Ganon ang practice ninyo. Ang tawag dyan sa mga disorder na yan ay halang o antisocial whatever. Kasi gusto nyo, pag nagsalita yung tao, pumunta ka dito sa Pilipinas, sige lang kung hindi ka pagaganon. So, ibig sabihin, lahat ng magsasalita ng tama, tatakutin na lang, na kapag nasa Pilipinas ka, easy to ganon lang, ganon. Hindi babangon muli ang Pilipinas kung yan ang thinking ng mga utak ninyo, mismo yung mga nanonood, na maharlika matapang ka lang. Kasi nasa Amerika ka. Gusto nyo, inaamon ko kayo sa ring. Ay, punyeta, ano yun, nakala ko ako. Okay. Sa ring. Walang traidoran, lalaban ako. Match nyo ako. I'm serious. Wala yung nakatalikod ka. Pag ta-traidor yan, kung tapang lang naman, ang gusto ninyo, harapan tayo. Kahit lalaki, nung bata ako, nang bubugbog ako ng lalaki, pag inaapi ako. Yes, nung bata ako, walang bumubuli sa akin, dahil bago mo pa ako bulihin, na-knockdown na kita ng bonggang-bongga. Pero ganon, I'm just seriously speaking, ganon ba yun dapat tayo? Na parang hindi ka pwedeng magsalita pag nasa Pilipinas ka kasi gaganunin ka? Kaya sinadya ng Diyos, sugo ng Diyos na pinadala niya ako dito sa bansang Banyaga, tama ba? Sa ibayong dagat, whatever, para maging boses ng tao kasi ang mga Pilipino sa Pilipinas takot magsalita dahil
papaganon ni Mayor, papaganon ni ganito, ni ganyan. So mabubuhay na lang tayo sa takot. Ganon. Mabubuhay na lang ang ordinaryong Pilipino na hindi magsasalita kahit na pumuputok na yung kanyang dibdib. Alam niya yung katotohanan. Kasi takot tayo. Kasi si ganito, si abogado na ganito, kunyari may nakaway kang abogado, kunyari yung abogado kalbo. Oh. Meron mga abogado kalbo dyan. So kunyari ganon. Oh. Ngayon, dahil itong si abogado ay may kilalang mga ex-convict sa loob ng kulungan. Dahil itong abogado to may hinahandle ng mga big time case. O kilala ni abogado si Mayor. O kilala ni abogado si ganyan. Ako ordinaryo si din, ay tatakot ako sa kayong abogadong ganyan. Kasi may kilala yan sa loob. Baka ipapategi kayo. Ipapategi ako. Ganon na lang ba? Lagi. Dahil may kakilala sila sa loob. Diba? May kakilala sila. So easy ka na lang gumano ng buhay ng tao. Hindi ba dapat, let's say sa Bucor, yung mga grupo-grupo dyan, alam nyo, madali lang solusyonan ang buhay natin, ang mundong ito, itong not only the Philippines, ang buong mundo, kung lahat dyan ay para sa Pilipino o para sa taong bayan, para sa humanity na tinatawag. Bakit nagkakaroon ng mga batang city jail? Sige, Sputnik, bahala na gang, maharlika gang, isama mo na yung gang ko. Matino yan, mga gang ko. But seriously, ito mga taong ito. Bakit kinatatakutan niya mga yan? Kasi mismo yung mga authorities natin, binibigyan nila yan ng power. Kung ako dyan, kaya nga, yung issue dyan sa Bucor na yan, wala akong kinakampihan. Hindi pwedeng isa lang ang ibadadown mo, ang isa pupurihin mo. Dapat parehong imbestigahan si Bantag at si Remulla at si Katapang. Kung sino ang tumanim ng alak, kung sino ang tumanim ng mga ebidensya, fair and square. Ngayon, matatakot ako sa mga grupo ng Batang City Jail o grupo ng Sige Sputnik, bahala na gang. Sige, hamunin niyo ako, harapan lang, wag patalikod. Dapat ganun, gusto may audience pa eh. Maghanap ko ng pinakamalakas na babae dyan, miyembro. At haharap ako sa ring. I'm serious. Pero hindi pwedeng patraidor na lang lagi ang tira nyo sa Pilipino. Na porket kayo ay nasa posisyon, magpapalabas kayo ng mga inmates dyan, tapos ipapatira nyo si judge, ipapatira nyo si lapid o kung sino man. Dapat gayon, isi-sensationalize yung issue at gusto nyong idiin lang itong taong ito. Ito lang si Bantag, didiin natin. Pero yung kabulokan ni Remulla, ni Katapang, i-ignore, ganon? Nakakalungkot. Alam mo bang araw-araw akong nalulungkot na sinasabi ko, I don't know, I'm really affected mga palangga. Kahit ultimong nagdadrive ako, nagmumura ako, talagang malutong, jutang ginina, sabi ko nang paano babangon ng Pilipinas kung eto yung mga taong itong tinalaga. Yan si Acuzar sa housing. Inilagay ni BBM yan. Nepotism din yan. Dahil, ulitin ko ulit, sa hindi nakakaalam, yung asawa ni Acuzar ay kapatid ni Ochoa na kasama ni First Lady sa law firm. Diba? Kaibigan sila lang. At may bahid yan. Mayroon pa yan mga properties na hindi tino-turn over. Na mga condos na ibinenta nila, na bayad na hindi pa rin tino-turn over. Yung mga OFW na humulog ng hard-earned money nila, mukhang basang sisiw, parang nakikiusap na i-turn over nyo na yung property. Yun yung sinasabi ko, it's okay na i-appoint mo ang kaibigan mo, di ba, o kamag-anak mo, as long as they're doing their jobs. Hindi yung i-appoint mo, may mga bahid pa. Ngayon, anti-Marcos ba ako? Of course not. Bakit ako anti-Marcos? Antay ako dun sa mga pangit na ginagawa o ina-appoint. Wala ba akong karapatan magsalita? Hello, hindi nyo ako bayad. Hindi nyo ako panamasahian nung umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ako katulad ni Taning at ni Tuning. Okay, na tumatanggap ng suhol. Hello, nung nagkampanya ako dito, ni piso wala akong hiningi sa Marcos. Whoever, kahit kanino. But ang support namin is voluntary. Kasi umasa kami na maibangon ang Pilipinas. Umasa kami na baka, dahil ang Marcos ay mayaman na. Diba? Pero hindi, it's not only BBM. Yung mga ahas sa paligid. Ngayon, bakit? Ganun ba? Gusto ko lang linawin sa inyo. Dapat ba matakot tayo sa gobyerno lagi? Hindi dapat tayo natatakot sa gobyerno yan. Dahil ang gobyernong yan, atin yan.
Yung pera na inispend nila, bawat hibla, bawat butil na nilalamon nila sa Kongreso, sa Senado, sa lahat ng government, pera ng bayan. So hindi dapat natin sila kinatatakutan. Sila dapat ang matakot sa taong bayan. Kahit 31 million ang bumoto sa isang politiko, kung magsama-sama ang 110 million dahil sa panggigipit ng mga inuupo, mas powerful ang boses ng bayan. It's a so sad na hindi natin pwedeng bawiin ang boto natin kapag may mga anomalya. So we have to air our voices. Hindi pwedeng, ay, binoto ko yan, nakakaya naman sa Dilawan. Kasi sasabihin, Maharlika, ayan kasi ang binoto ninyo, sinusuportahan ninyo, ganyan-ganyan. Hindi namin kontrolado kung ano ang gagawin ng mga inupo ng presidente. Kaya nga, nandito tayo na magbabantay na sana pakinggan niya na si Boying dapat sinususpendin niya muna yan at imbestigahan din yung akusasyon ni Bantag na siya ay nagme-Mary Jane at yung anak niya mismo nahuli, and after that, yung like after couple of days not really tinanggal yung yung head ng PIDEA, which is June na naman talaga siya umalis, pero pwede naman siyang i-keep actually. Si Wilkins Villanueva, diba na-vlog natin yan? Is it Wilkins Villanueva? Tama. Pwede naman siyang i-keep, pero isang katanungan lang, like after nahuli ang anak ni Remulla sa Mary Jane transaction, then right there and then, o couple of days, pinalitan itong PIDEA chief. Diba? Lazo yata yung nagpamalit, diba? So ito lang ay nakaka-alarma. Ay, nako. Ganda-ganda pa naman ng sombrero ko today. Nagalit tuloy ang lola ninyo. Ito kasi, sabi ko, hindi naman dapat politika pag-uusapan natin. But anyway. I hope nakikita to. Hindi tayo papayag na porket nagbigay lang ng 5 kilong bigas o 3 kilong bigas sa mga barangay, ang ating mga leaders, nagbigay ng sardinas, nagbigay ng noodles na gano'n. That's it. Mabait na ang mga politiko. O yung galing-galing, nagbigay ng bigas, chuchu, pumunta sa Kadiwa, nagbigay ng siopaw, ng anik-anik, mga ganon. Hindi yun magtatapos. Dahil dapat continuous yung livelihood program. I want to see the livelihood program, mga palangga. Ayoko lang yung bibigyan ka lang ng 5 kilong bigas, tapos na, photo op, chuk. Napakabait, ni ganito, ni ganyan, kasi namigay, na mahagi, chuk. Livelihood programs. We want the continuity, the continuous program para ang Pilipino, ang mga nasa probinsya na sinasabi natin na ginagamit natin tuwing eleksyon, mayroon silang pagkukunan ng kanilang pabili ng pagkain, pagbayad ng bills ng tuloy-tuloy. Hindi bibigyan nyo sila ng isang supot, picture, matuwa na tayo, ay, nagbigay si Mayor. Tapos after that, maubos sila yung pagkain. Saan sila pupunta? Saan sila pupulutin? Pupunta na naman sa kabilang ibayan kung sino ang namimigay ng 5 bigas. Ganyan na lang ba lagi kawawa yung Pilipino, nagmamakaawa, kahit na mga tira-tira, mga pagpag kinakain natin. Panahon ni Jabnoy. Ganon na lang ba tayo? Ganon ba ang tingin nyo sa mga Pilipino? Kaya itong mga OFW nagsusumikap na tumakas sa kahirapan dyan sa Pilipinas para hindi na nila maranasan